So guys, bigay lang po tayo ng reaksyon dito sa post ni General Macanas, no? Sabi dito, Merese, Gaba, PBBM umamin masamang kalagayan ng kanyang pamamahala. So, panoorin natin mga kababayan. So, umamin na ba sa kanyang pagkakamali mga kababayan? So, panoorin natin itong video ni General Macanas mga kababayan. Isa ring general, no? So, panoorin natin. Ex-general pala. Ito na po. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Walang katiwa-tiwala ang taong bayan. Yun po ang pag-aamin ng Pangulong Marcos Jr. Inamin niyang masamang kalagayan ng kanyang pamamahala. Walang katiwa-tiwala ang taong bayan. Sa gitna ng pinakamatinding hamon sa kanyang administrasyon, inamin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sadsad ang tiwala ng taong bayan. Lalo na ngayon, siya mismo ay direktang dinadawit din ni dating Ako Bicol Representative Saldico sa umano'y 100 billion budget insertion sa 2025 national budget. Sa press conference, sinabi ni Marcos na hindi niya masisisi ang publiko sa kawalan ng tiwala. Thank you for being honest. Kasi ito talaga ang totoong kalagayan. Kung may nagtitiwala man, kakaunti. Mas marami ang wala ng tiwala. Tama. Yung survey ng Pulse Asia, anong kalagay doon? 97% ng Pilipino naniniwala na napakatalamak ang korupsyon sa administrasyong Marcos. Grabe. Ito ang sabi niya. Walang katiwa-tiwala ngayon ng taong bayan, hindi ko naman sila masisisi. Wala silang tiwala sa sistema ngayon. Ay, sana naman ito ay maibalik natin ang kumpiyansa ng ating mga kababayan sa ating pamahalaan. Kasabay nito, iniulat ng Pangulo na 7 ng individual na may arrest warrant mula sa Sandigan Bayan ay nasa kustodiya. 6 ang voluntaryong sumuko sa PNP CIDG. 1 ang inaresto ng NBI. 2 ang nagpaabot ng intensyong sumuko. Giit niya simula pa lamang ang mga pag-arestong ito upang patunayan na gumagalaw ng sistema. I know it's just a first step, but it's just a first step. We will keep going. Ay, nako. Kung ang pagbabasihan, yung mga pangalan, mga mugshot na inilabas, ang comments na nababasa ko dyan ay mga maliliit na isda. Tama. Kaya kung maliliit na isda lang ang mapakulong, I don't know kung magbabalik ang tiwala ng taong bayan. Sa tingin ko, kung makulong ang mga ulo, mga utak, mga sindikato, example, Saldico, Martin Romualdez, yun na, klarong-klaro na yun na sila ang nagmamaniobra sa pera ng taong bayan. Then, yung mga nasa taas pa nila. Plus, iba pang mga mambabatas. Palagay ko, kung mapakulong nila, ayon, unti-unti nang babalik ang tiwala ng taong bayan. Kailang kung hanggang DPWH lang, mga kontratista ang napapakulong. To me, there is no justice o incomplete justice pa rin. Sabi niya, nagbigay rin siya ng hamon kay Saldico na ngayon ay tinuturing na pinakamataas na personalidad
personalidad na tinutugis. Umuwi siya rito, harapin niya yung mga cast niya, ba't come home, ba't ka nagtatago ng malayo? So ano sa tingin nyo? Uuwi ba dito si Saldico? Hindi. Kung sasagot lang si Saldico, baka ang sagot niya, in your dreams. Come on, get me. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki? Pinaka-masarap? Chicken Joy! Pinaka-pinipili or pinaka-malaki? So yan ang matinding hamon ngayon. Pag mahuli ng gobyerno, si Saldico at mapakulong, yan na. Kung sa larong baseball or softball, first base na yan. So dapat dagdagan, wag lang si Saldico. Dahil hindi naman lang siya. Alam naman ng taong bayan kung sino yung mga utak. Kanina, sa pasabog ni Saldico, maliban sa sinasabi niya ang Pangulo at ang pinsan niyang dating Speaker Martin Romualdez, ang mga nag-uutos sa kanya na gawin yung mga ginagawa niyang panloloko sa budget, pagnanakaw ng pera ng taong bayan, idinawit na rin niya ang anak ng Pangulo, Congressman Sandro Marcos, at klaro yung mga nilabas niyang resibo, yung mga budget insertion ni Congressman Sandro Marcos for 2025 budget. At sa nabasa kong mga comments sa kanyang post, halos karamihan naniniwala sa pangyayaring ito na may budget insertion si Congressman Sandro Marcos. Okay. Kaya pala, nakakapagtaka, itong ICI, bakit ayaw nilang puntahan ang Ilocos Norte para imbestigahan? Inuuna pa nila ng Davao City na inimbestigahan mga flood control na Merisi, Gaba, dahil wala naman silang nakitang depekto sa mga flood control project sa Davao City. Ang Ilocos Norte, madami. nagpunta na ba si Secretary Vince Dizon? I don't think so. Si General Azurin lang ang nagsabi na 4 na project nakita namin doon. Wala namang ghost project. Hanggang ganun lang. Maniwala ba tayo kay General Azurin? Ganun lang, isang statement lang? Ako, hindi ako maniwala. Yung klaro ba na investigasyon para magbalik ang tiwala ng taong bayan? Hindi lang Ilocos Norte. Leyte. Yung lugar ni Martin Romualdez. Bakit hindi nila puntahan na imbestiga? Pagtotohanan ng investigasyon ng ICI sa Ilocos Norte and Leyte, yan, baka babalik na ang tiwala ng taong bayan. Sa ngayon, wala pa. Zero. Kung sa larong softball or baseball, hindi pa naka-first base ang administrasyong ito sa pagbalik ng tiwala ng taong bayan. Yan po ang aking opinion, pananaw. So, abangan natin ang susunod na kabanata ni Saldico. Part 6. Part 6 na. Baka mamayang hapon o bukas, nandyan na. Ang dami ang nagre-request. Ito, may nabasa akong post ni Kipi Chu. Saldico, galitin mo pa ang taong bayan. Kasi ngayon, dumarami na ang nagagalit. Kasi marami ang naniniwala sa pinapayag ni Saldico. Kasi insider siya galing siya sa loob. Kasi dahil naunang nagsalita si Gutesa. Nung nagsalita si Gutesa, marami nang naniwala. Ngayon, nagsasalita si Saldico, dinodugtungan lang niya ang sinasabi ni Gutesa. Di, kapani-paniwala talaga ang sinasabi niya. So, sunod na pasabog. Ito ang popular request. Saldico, sabihin mo na magkano ang tinanggap ng mga kongresista na pumirma sa impeachment case ni VP Sara. ako na
matagal ko nang inaasahan yan. Kailang, baka hindi pa sa ngayon. Tagal-tagal pa yan kasi marami pa siya. Ang kanyang video is by episode. Episode 1, may 3 parts. Episode 2 pa lang tayo, another 3 parts. Paka episode 4, 5, or 6, yan. Malalaman na natin yung magkano ang mga natanggap ng mga kongresista na pumirma sa impeachment ni VP Sara. Kaya, kinakabahan na yung mga pumirma. Although kikita mo sa list of 51 corrupt officials na pinangalanan niya, may mga kongresista nang nakalagay doon. Siguro, huwag kayong mainit, hintay-hintay lang, hantay-hantay lang. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan, at saka namimigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. So ayun mga kababayan, ano pong pahayag nyo dito sa sinabi ni General Macanas, no? So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.